At ngayon pong umaga, ang message po ngayon pong umaga, ang title ay Misery to Prosperity. Sabi nga po natin, Misery to Prosperity. Okay, meron po akong tanong muna. Anong pagsubok ang masasabi mong pinakamahirap na pinagdaanan mo? Okay. Anong pagsubok yung masasabi mong pinakamahirap sa mga pinagdaanan mo o pinagdaraanan mo ngayon? Sa pera ba yan? Sa relasyon ba yan? Sa health ba yan? Sa ministry ba yan? Saan yan? Ano yung pinakamahirap na pagsubok na pinagdaanan mo o pinagdaraanan mo ngayon? Gusto ko pong sabihin sa atin, may pag-asa sa Panginoong Hesus. Sabi mo po, there is hope in Jesus. Sabi po natin, may pag-asa kay Jesus. Ano man yung pinagdaraanan natin na hirap, may pag-asa sa Panginoong Kristo. He can turn our misery to prosperity. He can turn our bad situation into good. Amen po ba? Walang imposible sa Panginoong Hesus eh. He is a miracle working God. Nothing is impossible with Him. Meron pong isang kwento sa Bible na ang ganda. Dahil mula sa pagiging masagana, naghihirap sila, namatay yung mga mahal sa buhay. Then, ang Diyos ay malakas na kumilos sa kanilang buhay. Tinurn around ni Lord yung kanilang pangit na sitwasyon at naranasan muli nila ang kasaganaan at pinagkalooban sila ng Diyos ng mga kapalit sa mga nawala sa kanilang buhay. Okay, it's about Ruth and Naomi. Ruth chapter 1 verse 1 to the following verses. Nang ang Israel ay pinamumunuan pa ng mga hukom, nagkaroon ng tagutom sa buong bayan. Kaya't ang mag-asawang Elimelech at Naomi na mga taga Bethlehem, Judah ay pansamantalan munang nanirahan sa Moab kasama ang kanilang mga anak na sina Malon at Kelion. Ang pamilyang ito ay mula sa angkan ng Ephrata. Verse 3. Namatay sa Moab si Elimelech at naiwang byuda si Naomi. Ang dalawa nilang anak ay nakapag-asawa naman ng mga Moabita, sina Orpa at Ruth. Ngunit pagkalipas ng mga 10 taon, namatay rin sina Malon at Kelion, kaya't si Naomi ay naulila sa asawa at mga anak. Ang hirap nung pinagdaanan nitong si Naomi. Nung naroon pa sila nakatira sa Judah at hindi pa sila umaalis sa Judah sa bayan ng Diyos, they were experiencing abundance. Masagana sila. Kaya lang that time, nagkaroon ng tagutom doon sa Judah, kaya naisipan nilang buong pamilya na pumunta sa Moab, sa lupain ng Moab at doon tumira. Kaya lang, ang papangit ng mga nangyari sa kanila doon sa lupain ng Moab. Namatay ang kanyang asawa, namatay ang kanyang mga anak. That time po kasi mga babae po hindi talaga nakakapagtrabaho. Ang mga lalaki lang po may mga hanap buhay kasi po mga hanap buhay that time ay sa mga pagbubukid, mga trabahong panlalaki talaga. No? Kaya dahil nawala yung mga kalalakihan, yung asawa niya, yung mga anak niya, wala magpo-provide sa kanyang pangangailangan. At isa pa, matanda na siya. Senior citizen. Taas ang kamay ng mga senior citizen. Parang, buti na lang, puro mga bata yung mga naririto. Walang senior citizen. Yun po yung kalagayan ni Naomi. Matanda na siya, namatay ang kanyang asawa, ang mga anak na lalaki, walang kukup-kup, walang tutulong sa kanya. Si Naomi at si Ruth, yung kanyang manugang, yung isa sa asawa ng kanyang anak, nakaranas ng misery. Sabi nga po natin, misery. Kahirapan, financially, emotionally, talaga naranasan po nila yung kahirapan. Amen po ba? Sakit sa kalooban, sa kanilang puso, namatay yung kanilang mga mahal sa buhay, at naghirap pa sila. Ano ba yung misery? Paghihirap yan.
A circumstance, thing, or place that causes suffering or discomfort. A state of great unhappiness and emotional distress. A state of suffering and want that is the result of poverty or affliction. Yan po ang definition ng misery. Sa Tagalog, paghihirap. At naranasan ni Naomi at ni Ruth itong sobrang kahirapan na ito. Magbiyenan po itong dalawa na ito. Si Ruth ay asawa nung anak ni Naomi na namatay na rin. Si Naomi, yung asawa niya, namatay rin. At dahil sa pagkamatay nung asawa at mga anak niya, naiwan silang mahirap. When misery comes upon you and your family, what would you do? Kapag dumating yung matinding pagsubok, dagok ng buhay, kahirapan, sa iyong buhay, ano ang gagawin mo? Pwede po bang kalabitin niyo po yung katabi niyo? Sabi niyo po sa kanya, tanungin mo siya, ano ang gagawin mo? Maaawa ka ba sa sarili mo? Magwawala ka ba? Mawawala ka ba? Sisirain mo ba ang buhay mo? Kakapit ka ba sa patalim? Tatapusin mo na ang buhay mo. Ano ang gagawin mo kapag naranasan mo itong misery na ito? No? And from this story ni Naomi at ni Ruth, we can learn some lessons that we can apply to our lives. Kapag meron tayong maranasang misery, matinding dagok, pagsubok sa buhay, pwede nating ma-apply itong mga lessons dito, mga principles sa kwento na ito. What would you do when you experience this kind of misery, this kind of trials? Okay. Number 1, be the change. Sabi nga po natin, be the change. Sa verse 14 ng Ruth chapter 1, pagkasabi nito'y lalo silang nagiyakan at hinagkan ni Orpa ang kanyang biyanan at nagpaalam na, ngunit nagpaiwan si Ruth. Ito po yung istorya. Nung namatay ang asawa ni Naomi at ang kanyang mga anak, she decided to go back home sa Judah. Kasi nanirahan nga po sila sa Moab. No? At meron siyang dalawang manugang, si Orpa at si Ruth. Amen po ba? At si Orpa, she decided na umuwi na rin sa kanilang sariling tahanan, sa kanyang mga magulang, sa Moab. No? Pero, not Ruth. Si Ruth ay nag-stay kay Naomi. Amen po ba? Si Orpa ay nagpaalam na kay Naomi, uuwi na sa kanyang mga tunay na magulang sa Moab. Pero si Ruth ay nagpaiwan. She stayed. Nagpaiwan siya. No? Bagamat si Orpa ay umuwi na sa kanyang mga tunay na magulang, nagpaiwan si Ruth. Parang ganito. She didn't follow the flow. Alam niya yung tamang gawin at she stood on the right thing to do. Alam niya yung tamang gawin, alam niya yung totoo, nanatili siya ron. Amen po ba? Sa ating pong buhay, araw-araw, may challenge. Challenge na gawin ang tama at mabuti at ang totoo. Pagising mo pala, may challenge na. Meron ng dalawang pamimilian, tama o mali, totoo o kasinungalingan, mabuti o masama. Merong laging pamimilian. No? Kung makita mo, marami ang pumipili sa mali, saan ka tatayo? You will follow the flow ba? O tatayo ka sa tama? Ikaw ang magsisimula ng pagbabago. Sabi mo po siyang katabi, ikaw ang magsisimula ng pagbabago.
Kung mas marami ang gumagawa ng mali, ng masama, hindi ikaw. Amen po ba? Hindi ka tutulad. Kahit sabihin mo mas marami ang gumagawa ng hindi tama, hindi ka tutulad. Kung ang iba ay nanlalamang o naninira o nanloloko o nagsisinungaling para makuha ang gusto nila, hindi ikaw. Sabi mo siyang katabi, hindi ikaw. Kung ang iba ay papasok sa illegal o immoral para magkapera, hindi ikaw. Sabi mo siyang katabi, hindi ikaw ulit. Kung ang iba ay magnanakaw para magkapera, sabi mo siyang katabi, hindi ikaw. Hindi ikaw ang mai-influence sa mali. Ikaw ang mag-i-influence sa tama. Be the change. Amen po ba? Meron pong isang kwento ng palaka. Sino po gusto ng kwento ng palaka? Okay. Yung palaka po, nahulog sa isang balon. Nung nahulog siya ro sa isang balon, pagkahulog niya ro sa pinaka-pit, sa pinaka-ilalim, nakita niya ang daming mga palaka naroon. Hindi lang pala siya nag-iisa. Ang dami nilang nahulog sa balon. At nung pagkahulog niya na ganon, tumalon siya ng tumalon para makaahon ulit doon sa balon. Talon siya ng talon, talon siya ng talon. Yung ibang mga palaka nakatingin lang sa kanya at tatawa-tawa. At sabi nung isang matandang palaka, tumanda na ron sa balon Sabi nung matandang palaka, Totoy palaka. No? Ginawa rin namin yan dati. Nung nahulog kami rito, tumalon din kami ng tumalon, pero wala nangyari. Hindi rin kami nakaalis rito sa balon na ito. Kaya tigilan mo na yung kakatalon. No? Yung palaka, talon pa rin siya ng talon. Talon pa rin siya ng talon. Araw-araw talon siya ng talon. And after eternity, no? Yung palaka na yon, lumaki muscle sa paa, sa kamay. Kaya one day, pagtalon niya, wow! Nakasampa siya sa ibabaw. And what a new world. No? Amen po ba? Ang lesson ay, kahit sabihin ng marami na wala ka ng pag-asa, na ito dapat mong gawin, pero alam mo ang tamang gawin, gawin mo yung tamang gawin. Amen po ba? Kahit sabihin ng marami o gawin ng marami, yung mali, tama pa rin ang piliin mo. Kung ang marami gumagawa ng masama, mabuti pa rin ang gawin mo. Amen po ba? Alam niyo po, yung palaka na yon, bingi pala. Kaya nung siya ay sinasabihang, tumigil ka na riyan, huwag ka nang tumalon, wala ka ng pag-asa sa buhay. Hindi niya naririnig. Talon pa rin siya ng talon kasi bingi. Sabi mo sa iyong katabi, dapat bingi ka. Pag negative na yung mga naririnig mo, nakikita mo, huwag mong sundan. Do not follow the flow. Be the change. Make the change. Make history. Amen po ba? Pwede bang palakpakan po natin si Lord? Malakas ang palakpak kay Lord. Be the change. Alam mo yung tama, tumayo ka ron. Kahit sabihin mong, ang daming gumagawa ng mali. Estudyante ka, maraming estudyanteng gumagawa ng mali. No? Gawin mo pa rin yung tama. Empleyado ka, maraming nanloloko na empleyado. Gawin mo pa rin yung tama. Asawa kang lalaki, maraming unfaithful na asawang lalaki, maging faithful ka pa rin. Isang katutak ang bisyo sa paligid, pero alam mo yung tama na hindi ka dapat makiayon, gawin mo yung tama. Amen po ba? Be the change. Sino magsisimula ng pagbabago? Kung lahat tayo ay aayon sa takbo ng mundong ito na mali, sino magsisimula ng pagbabago? Lalo na kung magulang ka, ikaw susundan ng mga anak mo. Amen po ba? Ikaw susundan ng mga anak mo. Kaya simulan mo yung pagbabago sa atin, sa ating sarili.
At tayo yung modelo ng iba. Amen po ba? Sabi mo po siyang katabi, be the change. Sabi mo sa kabila, magbago ka na. Sabi mo sa kabila, lalo ka na. Yan. Be the change. Number 1, be a comforter. Be a comforter. Hindi po yung binabalot sa katawan na comforter, ha? Be a comforter. Verse 15 to verse 17. Sinabi ni Naomi kay Ruth, ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos. Yung Diyos po yan, no? Small d. Ibig sabihin, Diyos-Diyosan. Umuwi ka na rin, sabi ni Naomi kay Ruth. Sumagot si Ruth, huwag po ninyong hilinging iwanan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo, saan man kayo pumunta. Doon ako pupunta, kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang iyong bayan, magiging aking bayan. Ang iyong Diyos, ang magiging aking Diyos. Kung saan kayo mamatay, doon ako mamamatay, doon din ako malilibing. Parusahan sana ako ni Yahweh ng pinakamabigat na parusa kung papayagan kong magkalayo tayo maliban na lamang kung paghiwalayin tayo ng kamatayan. What a comforting words. Grabe, no? Si Ruth, yung biyena niya, si Naomi, sobrang down na down sa mga pangit na pangyayari sa kanyang buhay. Namatay ang asawa, namatay ang mga anak, bigla pang naghirap. Yung mga taong inaasahan niya, nawala lahat. Kaya down na down si Naomi. Buti na lang naroon si Ruth. She gave comforting words kay Ruth. Sabi mo po siyang katabi, buti na lang nariyang ka. Ikaw ang aking comforter. Nangako si Ruth na hindi niya iiwan si Naomi. Sabi mo siyang katabi, pangako, hindi mo ko iiwan. Parang walang nagsalita Parang ayaw Sabi mo sa iyong katabi, mangako ka. Hindi mo ko iiwan. That's comforting words. Especially sa pamilya. Sa pamilya, walang iwanan. Kung katabi niyo po yung asawa niyo, sabi niyo po sa iyong asawa, walang iwanan. Kung katabi niyo po yung anak niyo, sabi niyo, walang iwanan. Kung katabi mo po yung magulang niyo, sabi niyo, walang iwanan. Kung katabi mo yung kapatid mo, sabi mo, walang iwanan. Maraming tao, maraming pamilya, may mga pinagdaraanan No? Halos lahat ng pamilya mayroong pinagdadaanan. Walang pamilya na walang pinagdaraanan. Iba-iba lang. Yung iba ang pinagdaraanan sa finances, yung iba ang pinagdadaanan sa health, yung iba ang pinagdaraanan sa relationship. Iba't iba ang mga pinagdaraanan ng mga pamilya. Lahat may pinagdaraanan. Ngayon ang tanong, ano yung pinagdaraanan ng family mo? Ano yung pinagdaraanan mo ngayon? May pinagdaraanan ng mga pamilya At ikaw sana yung magbigay ng comfort. Ikaw sana magbigay ng comfort sa pamilya mo na may pinagdaraanan, sa magulang mo na may pinagdaraanan. Ikaw magbigay ng comfort sa asawa mo na may pinagdaraanan. Sa kapatid mo na may pinagdaraanan, ikaw magbigay ng comfort. Sabi mo sa iyong katabi, ikaw ang magbigay ng comfort sa iyong pamilya na may pinagdaraanan. Bring comfort. Bring comfort to your family. Bring comfort to others, even your friends. May pinagdaraanan yung kaibigan mo, ikaw yung mag-comfort sa kanya. Heaven po ba? Sino man yung kakilala mo, may relasyong kakaibigan mo na may pinagdaraanan, ikaw yung magpagamit kay Lord to bring comfort to them. Paano ba magbigay ng comfort? Number 1, give encouraging words. Give encouraging words. Pangalawa, give hug. Yung katabi nyo nga yung pamilya nyo, pwede bang i-hug nyo sandali? Yan, mabilis lang po. Okay, give hug. Give hug. Spend time, quality time. Serve. And lastly, remind them the promises of God. Remind them the promises of God.
ang isa sa sobrang nakakapag-encourage, nakaka-comfort, ay yung sabihin mo sa kanya mga pangako ng Diyos sa kanya. Amen po ba? Ano yung mga pangako ng Diyos? Sa awit 23 verse 4, hindi ko na po nailagay dyan sa PowerPoint, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan. Pagkat ikay aking kaagapay, ang tungkod mo't pamalo, aking gabay at sanggalang. Ang Diyos ang ating kaagapay. God is with me. Sabi nga po natin, God is with me. God is for me. God is in me. Napakagandang salita, pangako ng Diyos yun. No? Ang Diyos hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan, kasama mo ang Diyos. Sabi mo po sa iyong katabi, God is with you. Sabi mo sa iyong katabi, hindi ka pababayaan ng Diyos. Pangako ng Diyos yan eh. Ano man yung pinagdaraanan mo, ano man yung pinagdaraanan ng pamilya mo, may promise si Lord, hindi ka niya iiwan doon. Sasamahan ka ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Jesus sa Matthew 11:28 come to me. Biro nyo, may invitation si Lord. May invitation si Lord. Come to me. Those who are in labor and heavily laden, and I will give you rest. Sabi ni Jesus, lumapit kayong lahat sa akin. Kayong lahat napapagal, nabibigit ang lubasan yung pasanin, at pagpapahingayin ko kayo. Biro nyo, no? May pinagdaraanan ka ba ngayon? Pagod ka na? At parang pasuko ka na sa buhay? Si Jesus may ino-offer na kapahingahan sa kanyang presensya. Amen po ba? Alam niyo po yung araw ng Sunday, itong worship day, narito ang presence ni Lord, pinagpapahinga niya tayo. Kaya nga pag ikaw pupunta sa church, i-ready mo yung puso mo. Masabi ka sa kanyang presensya, mauhaw ka sa kanya. At sigurado katatagpuin ka niya kapag ikaw ay sumamba sa kanya every Sunday. Amen po ba? And every day, sa ating mga devotion, sa bahay, mag-worship ka, mag-pray ka, mag-meditate ka ng Word of God. And He will meet your needs. Bibigyan ka niya ng kapahinga sa mga napapagod na rito, yung parang ayaw na halos lumaban sa buhay, pagpapahingin ka ng Panginoon, palalakasin ka niya. Heaven po ba? Kailan lumapit ka sa Kanya? Kung lalayo ka, hindi mo mararanasan yung rest. Hindi mo mararanasan yung joy, yung peace, yung strength kung lalayo ka. Kasi ang kapahingahan sa piling ni Lord sa presensya niya Amen po ba? Amen po ba? Amen. Bring comfort. Bring comfort to your family, to people that needs comfort. Pangatlo, be a journey body. Be a journey body. Verse 18 to verse 19, nang matiyak ni Naomi na hindi talaga magbabago ang isip ni Ruth na sumama sa kanya, hindi na siya tumutol. Kaya't nagpatuloy sila ng paglalakbay. Life is a journey. Long journey. At minsan, pati yung mga pinagdaraanan natin, ang tagal, ang haba. Sino po rito yung ang kanyang pinagdaraanan ay sobrang tagal na? Parang wala. Thank you, Lord. Ilang years na yung pinagdaraanan mo? 5 years? 10 years? Yung isa nag-isip, ilang taon na ba ako may asawa? Parang yung asawa pala ang pinagdaraanan niya. Be a journey body. Sinamahan ni Ruth si Naomi sa paglalakbay nito pauwi sa bayan ng Juda, sa kanyang tunay na bayan, ang bayan ng Diyos. Alam niyo, napakalaga, sa mga may pinagdaraanan, your presence is important. Yung naroon ka lang, yung i-assure mo lang na narito lang ako. Kahit hindi ka nga masyado magsalita, pero nariyan ka lang. Malaking bagay po yon. Amen po ba? Your presence brings encouragement.
Huwag kang magsasara ng pinto. Always open your door. No? For your loved ones, for your family. Always open your doors. At samahan mo sila sa paglalakbay. Hanggang sa ma-overcome nila yung misery. Amen po ba? Be with them through the storm. Ulitin ko po. Be with them, be with your family, be with your loved ones, be with your friends na pinagdaraanan through the storms. Ibig sabihin nun, through the storms, hanggang lumampas yung pagsubok. Hanggang lumampas yung bagyo. Amen po ba? Samahan mo sila sa panahon ng bagyo at dalamhati. Pwede po bang sabihin mo po siyang katabi, sasamahan kita. Sasamahan kita hanggang sa lumipas ang bagyo. Sige po, sabihin niyo po, sasamahan kita hanggang sa lumipas ang bagyo. Amen. Be their companion. Be their guide. Mahaba ang journey. Mahaba po ang journey. Hanggang narito tayo sa mundong ito, journey yan eh. At dahil narito tayo sa mundo, journey, even yung mga miseries, yung mga trials, problems, kasama natin sa paglalakbay eh. Mawawala lang ang trials, ang problems, kapag umuwi na tayo sa langit eh. Yun, doon lang mawawala eh. Amen po. Okay. Pang-apat, 400 po ito eh. Be a provider. Okay, maganda to. Sabi nga po natin, be a provider. Kalapitin mo yung katabi mo, be a provider. Ruth chapter 2, verse 1 to 3, isang araw, sinabi ni Ruth kay Naomi, pupunta po ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiiwan ng mga gumagapas. Doon ako sa may likuran ng sinumang papayag. Sumagot si Naomi, ikaw ang bahala anak. Kaya si Ruth ay nagpunta sa bukid at namulot ng mga uhay, kasunod ng mga gumagapas. Nagkataong ang napuntahan niya ay ang bukid ni Boaz, isang kamag-anak ni Elimelech, na napakayaman at ginagalang sa kanilang bayan. Okay, pakinggan niyo po ito. Nung makarating si Ruth at si Naomi doon sa Judah, syempre, sila na lang dalawang babae, no? Naturally sa kanilang panahon, lalaki talaga nagtatrabaho. Pero po si Ruth, nagtrabaho. Pumunta sa bukid. No? Wala silang sariling bukid that time, wala silang sariling aanihin. Parang namulot. That time, merong bukid doon na pagmamayari ni Boaz at tag-anina that time. May nag-harvest. At doon siya namumulot. Yung mga nalalaglag doon na mga butil, isa-isa niya yun, pinupiro nyo, no? Ang hirap nun. Sino po rito yung nakapamulot na ng bigas? Yung bang tumambak yung bigas, tapos pinulot niya. Andali kasi may daspan at walis eh. Dadaspanin mo lang. Paano kung sa bukid na puro dayami? Puro damo. Paano mo dadaspanin at wawalisin yun? Ano gagawin mo para makuha yung mga uhay, yung mga butil? Ano gagawin nyo? Isa-isa yun. Isa-isa. Di ba? Ang hirap nun, pero ginawa ni Ruth kasi kailangan niya mag-provide ng pagkain. If you want to provide, hindi talaga madali. Magsusumikap talaga. Magtsatsaga talaga. Mahirapan talaga. Wala namang madaling pagkita eh. Wala pong madali. No? Kaya ako inisip natin, naku, ayoko magtrabaho, mapapagod lang ako. Di bali ng tamad, hindi lang napapagod. Meron akong nakitang ganyan sa t-shirt. Di bali, ano ba yan? Yun, di baling tamad, wag lang pagod. Sino yung ganun ang motto niya? Di baling tamad, wag lang pagod. If you want to provide for your loved ones, for your family, talagang magpapawis ka, talagang mahihirapan ka rin. Amen po ba? Ganon ang ginawa ni Ruth.
No? Namulot siya para may makain silang magbiyanan. So verse 18, umuwi si Ruth at ipinakita sa kanyang biyanan ang naipong sebada at binigay pa niya sa matanda ang lumabis niyang pagkain. Wow! Grabe, no? Ang tindi nitong manugang na to. Ang tindi ni Ruth. No? Kasi senior citizen na yung kanyang biyanan eh. And she provided her needs. Kapag may pinagdaraanan ng pamilya mo, think something that you can help or provide. Amen po ba? May pinagdaraanan ng pamilya mo, mag-isip ka ng isang bagay na kung saan makakatulong ka sa provision ng pamilya mo. Hindi pa pwedeng nga lahat. Hindi pa pwedeng walang gagawin, lalo na kung may kakayanan naman tayo, talentado tayo. Dami natin talent. Pwedeng pagkakitaan yung mga talent. Sabi mo po siyang katabi, pagkakitaan mo na yung kagwapuhan mo. Pagkakitaan mo na yung talent mo. Di ba? Mahusay ka magluto, magluto ka na magluto. Mahusay ka mag-bake ka na mag-bake. Ano yung husay mo? Magtrabaho, work. No? Inaruga ni Ruth si Naomi. Nagtrabaho si Ruth para may makain sila ni Naomi. You need to work for your family. No? You need to work for your family. For your parents. Lalo na kung magulang mo, senior citizen na. Hindi ikaw ang aasa sa magulang mo. Ikaw ang tutulong ngayon. It's time for you na ikaw ang susupport sa iyong magulang. Kung ang magulang mo ay senior citizen na. Hindi ikaw yung hingi ng hingi. Nanay, biro mo, ugod-ugod na yung nanay mo. Ikaw pa hihingi. Tapos dadali mo sa bisyo. Ano ba naman yan? Lakas-lakas natin. Diba? Be a provider. Work for your family. Work for your parents. Be productive. Be a producer, not consumer alone. Ang consumer, siya lang yung taga-ubos. Taas ang kamay ng taga-ubos. Diba? Taga-ubos, okay lang yung mga taga-ubos ng tira, ha? May natira yung anak mo, ikaw taga-ubos. No? Be a producer. Mag-produce ka naman ng something na magagamit ng pamilya mo. Mag-produce ka ng something na may tutulong mo sa pamilya mo. Si Ruth ganon. She produced. Naging productive siya. Amen po ba? Amen po. At hindi lang sa pamilya. If you can give work to others, napakaganda. If you can give work to others. Napakarami po talaga nangangailangan ng work, pati mga kabataan. Kaya ko po bigla akong nangarap na magkaroon ng mga business na pwedeng makapagbigay ng trabaho. Talagang meron po kaming isang kabataan po ngayon na bagong pasok po sa store namin, tagapanghulo. No? Nag-aaral siya sa ALS, at the same time, nagpa-part-time sa store. Actually, marami sila. Ilan na yung mga kabataan na nagpa-part-time sa store. No? 6 ata sila na nagpa-part-time sa store. Pero alit-lit nung tindahan namin, pero 6 na kabataan yung natutulungan sa part-time. Paano kung meron kang malaking kumpanya? Di ang daming kabataan na matutulungan mo. Ang daming tao matutulungan mo. Di ba? Mangarap tayo. Mangarap tayo. Mangarap tayo na malaki. Hindi lang for your own benefits, kasi makakatulong ka sa iba. Pag nagkaroon ka ng business, marami kang empleyadong ma-hire. Amen po ba? Yung pong may-ari ng Big Brew, di ba po, pastor yon? Biro nyo ang kanyang empleyado, pag pupunta po ako sa bodega nila, hundreds of young people ang empleyado nila.
Mga estudyante yung karamihan, part-time. More than 100 yung kanilang empleyado. At yung mga kabataan na yon, nag-church din sa kanila. Biro mo, no? Ilan yung natulungan mo na hindi, yung mga kabataan na hindi naaasa sa kanilang mga magulang para sa kanilang pang-aral, sa kanilang mga panggastos, kasi may mga work na sila. At kung lahat tayo rito ay magkakaroon ng business, makakatulong tayo sa iba. Amen po ba? Makakatulong tayo. Be productive talaga. Mag-produce tayo. Mag-business. Kahit maliit muna, lahat talaga. Nagsisimula sa maliit eh. Ipag-pray, tapos pag-focusan, mag-aral about sa business. One day, lalago yun eh. Ngayon, kung na-bankrupt, baka hindi yung business na yun para sa'yo. Mag-isip ka ng business na kaya mo talagang i-manage, pag-usayan. Especially yung related sa talent mo, related sa ability mo. Amen po ba? Hindi lang para sa ating pamilya, para makapag-provide sa ating pamilya. Makakatulong kasi rin to sa iba eh, kapag lumaki yung business eh. Makakapag-hire ka eh. Amen po ba? Sabi mo po sa iyong katabi, no? Be productive. Sabi mo po sa iyong katabi, mag-isip ka ng business. Business to provide for your family. Business that can open opportunity for others. Amen po ba? Ang daming yumaman sa business. From zero, ang dami kaya. Napakarami. Hindi na mabilang. Thousands of people. Nitong pandemic, from zero, naging multimillionaire dahil sa business na sinimulan nila. Small business lang, ngayon malaking business na. Panoorin niyo yung RDR sa Facebook, nakaka-inspire talaga. Kasi lahat ng ini-interview niya, from rags to riches. Mula roon sa pagiging mahirap na mahirap pa sa daga, ngayon multimillionaire. Hindi dahil sa naging employee siya, kundi dahil nag-business. No? At hindi lang business, nangarap na lumaki yung business, dumami yung business, mag-multiply yung business. Na hindi mo na kailangan mag-abroad, na hindi mo na kailangan lumayo sa pamilya mo. Dito pa lang, sasagana ka na, yayaman ka na, kasama mo pamilya mo, habang pinoprovide mo yung pangangailangan nila. Amen po ba? Mag-pray tayo. Para sa atin po yan. Kalooban ni Lord yan na sumagana tayo eh. Kalooban ni Lord. Gusto ni Lord na yumaman tayo. Gusto ni Lord na nakakatulong ka sa pamilya mo. Gusto ni Lord na maging productive tayo. Gusto ni Lord yan. Pag-pray mo, Lord, anong business yung gusto mong umpisahan ko kahit maliit lang? Diba? Sila Alex nga, nagsimula sila sa cookies nung pandemic, binabike lang kapag may mga order. Ngayon, hindi na sila nagbabike. Yung customers na pumupunta sa kanila para kuhanin yung orders. Estudyante yan. Once a week lang silang nagpo-produce ng cookies. Pero, ang laki ngayon ng market. No? Na makaka-order ka na sa Shopee, no? Kumikita, estudyante. Paano kung pag tinutukan mo yan? No? Di mas lalong lalaki po yan. Naalala ko po yung kwento ni Miles Monroe, na isang babaeng empleyado ng hotel na na-lay off, nawalan ng trabaho. No? Nung nawala siya ng trabaho, na problema siya, paano ngayon niya ipoprovide? Single mother eh. Paano niya ipoprovide yung pangailangan ng kanyang mga anak? Single mother siya. Naisipan niya gumawa ng cookies dahil yun lang alam niya at the time. Gumawa ng cookies. Sinarapan niya yung cookies. Pumunta siya sa kanyang hotel na dati pinagtatrabahuan, pinamigay yung cookies, pinatikim doon sa mga co-employees niya dati sa hotel. Nasarapan yung mga co-employees niya doon sa hotel. No? Umorder sa kanya at nakilala yung kanyang cookies. Ngayon, multimillionaire, ang daming empleyado. True story.
saan ka mahusay? Ano yung talent mo? Saan ka magaling? I-market mo. Use social media. Libre na ang social media para i-market ang product mo ang talent mo, ang service mo. Libre na. Kailangan lang tututukan mo. Hingi ka ng wisdom. Tututukan mo. Amen po ba? Hindi kung ano-ano yung ipopost mo. No? Kapag ikaw ay business people, no, nakafocus ka roon sa business mo, lagi mong i-advertise. Lagi mong i-ads. Huwag kang magpo-post doon ng hindi tungkol roon o negatibo. No? Yung mga customers, mata-turn off. Ay, ito pala yung binibilang ko. No? Ang dumi pala niya. Pag hindi, biro mo magpo-post ka halimbawa ng pagkain. Tapos mameme magpo-post ka ng marumi ka. Isipin ng customer, ito pala yung binilang ko ng cookies ng lilimahid Ako, baka habang ginagawa niya yan, ganyan ang itsura niya. Di ba? Kaya meron kang wisdom Be a provider. Sabi mo po siyang katabi, be a provider. At panghuli, be a misery breaker. Be a misery breaker. Verse 13, chapter 4. Napangasawa nga ni Boaz si Ruth at inuwi sa kanyang tahanan. Pinagpala ni Yahweh si Ruth, kaya't ito'y nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. Si Boaz ay isang napakayamang lalaki, very honorable and wealthy man, itong si Boaz. At napangasawa siya ni Ruth. Si Ruth ang ginamit ng Diyos upang maputol ang pagdadalamhati at kahirapan ni Naomi. Wow! May gagamitin talaga si Lord. At pwedeng ikaw yung gamitin para maputol yung misery, yung kahirapan sa iyong pamilya. Amen po ba? Nawala sila sa kahirapan. At yung mga namatay na asawa, mga anak, napalitan ng apo. Grabe, no? Na-break yung misery. Sumaya si Lola Naomi. Sumagana si Lola Naomi. Ang ginamit, si Ruth, ang manugang. Maybe ikaw si Ruth. Sabi mo siyang katabi, ikaw si Ruth. Ikaw ang gagamitin ni Lord para sumagana ang iyong pamilya. Para maputol na ang sumpa ng kahirapan sa iyong pamilya. Ikaw ang gagamitin ng Diyos para maputol ang kalungkutan sa iyong pamilya. Para maputol ang sumpa, ang kaguluhan. Para maputol ang masasamang gawain sa iyong pamilya. Ikaw ang gagamitin. You are the misery breaker. Poverty breaker. Heaven po ba? Be an instrument of breakthrough. Ikaw ang instrumento ng Diyos para magkaroon ng breakthrough ang pamilya mo. Kaya nga ikaw na nakakarinig ng message na ito, always pray for the breakthrough and claim that you will be used by God to receive, to experience breakthrough. I-claim mo, yes, ako gagamitin ng Diyos para lumaya sa kahirapan ng pamilya ko. Ako gagamitin ng Diyos para maligtas ang pamilya ko, makakilala kay Lord ang pamilya ko. Ako ang gagamitin ng Diyos para gumaling yung aking mahal sa buhay. Ako ang gagamitin ng Diyos para sumagana kami. Ako ang gagamitin ng Diyos para madala ko sila sa abroad, mapamasyal ko sila. Ako ang gagamitin ng Diyos para makabili ng bahay para sa aking mga magulang. Para mabigyan ko sila na maganda kinabukasan. Akong gagamitin ng Diyos para magka-business kaming pamilya. Be a misery breaker. Sabi mo po siyang katabi, ikaw ang gagamitin ng Diyos para sumagana ang iyong pamilya. Ikaw ang gagamitin ng Diyos para magkabahay kayo
Kami po ang ginamit ng Diyos para kami magkabahay. Ayan, si Honey. No? I thank God sa kanyang buhay. Ikaw ang gagamitin ng Diyos para magka-business kayong pamilya. Ikaw ang gagamitin ng Diyos para mabuo ang iyong pamilya. Para masave ang iyong pamilya. Para sumaya ang iyong pamilya. Ikaw rin ang gagamitin ng Diyos para sumagana ang ibang pamilya. Para sumaya din ang ibang pamilya, para maligtas din ang ibang pamilya. Hindi lang pamilya natin, kundi iba ring pamilya. Tayo ang gagamitin ng Diyos. Amen po ba? Sabi mo po sa iyong katabi, ikaw ang gagamitin ng Diyos. Ako ang gagamitin ng Diyos para sumagana ang ating pamilya. Amen. Palakpakan po natin si Lord. I pray tayong lahat gamitin ng Diyos para maputol na lahat ng sumpa sa pamilya natin. Sumpa ng kaguluhan, sumpa ng bisyo, sumpa ng kahirapan, sumpa ng karamdaman. Tayo gamitin ng Diyos. Actually, tinapos na yan ni Lord sa krus. 2,000 years ago, when Jesus died on the cross, lahat ng sumpa, kinancel niya. Galatians chapter 3, verse 13. Siya yung ipinako sa krus na parang isang sinumpa. Sa gayon, lahat ng sumpa na meron tayo, ma-break. Si Jesus ang susi para makalaya tayo sa lahat ng sumpa. Sumpa ng kahirapan, kaguluhan, karamdaman, lahat ng klase ng sumpa. Thank you, Lord Jesus. Be the change, be a comforter, be a journey, body, be a provider, be a misery breaker. Kaya natin to by the grace of God. By the mercy of God. Through the help of the Lord. Sa ating sarili, hindi natin kaya to. Makakaya lang natin to dahil tutulungan tayo ng Panginoon. Amen po ba? Sabi nga po natin, I am a misery breaker. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Malakas ang palakpak sa Panginoon. Tumayo po tayo.